Lactopapi, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalibanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lactopapi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lactopapi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lactopapi kitang tanan. Mag-Lactopapi. Lactopapi, ilimnon alang sa tanan. Lactopapi, palit na. Lactopapi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lactopapi, tambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, di ba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lactopapi, mapaitin na. Lactopapi, kanunaya. Lactopapi, masaligan ka. Galing na. Mag-Lactopapi, ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lactopapi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lactopapi. Kini kanunaya. Lactopapi taluwas. Sige na. Lactopapi. Kahapi. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi. Mag-Lactopapi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Ang oras sa Bantay Radio ug sa tibuok kapupudaang Pilipinon, alas 9:03 sa kabuntagon. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing lapas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kagalaan mga kabantay, maayong adlaw. Welcome sa lain na sab nga episode. Mao ni ang Wednesday episode sa Tuntulumanon Newsline. Adlaw nga Miyerkules, petsa 19 na sa buwan sa Agosto 2026. Tunga-tunga na sa simana. Kung sa may mga balita, of course, atong isgutan ron taon-taon katong school shooting sa Zamboanga. Sa eskwelahan Ateneo de Zamboanga, di induhay namatay, puro mga estudyante, mga batanon ng taong kayong estudyante. Ato nandugangan sa pag-isgot karon taon-taon. Panunahon nato nga dito sa Manila, sukad pa sa Lunes nga nagsigig uwan. Muna hinungdan nga karong adlaw, di gihapon mahinayon ang impeachment trial. Di ta kakita gihapon kay nag-work from home ang mga senador, ingon man ang ilang staff. Kaya sige laging matagkaroon na gunya, bundak ang uwan. Atong Lunes, moto'y kinakusgan yung uwan nga nakamugna og mga lunop sa nagalain-lain nga bahin sa Metro Manila. Nga ubos gihapon karon sa kanang gitawag og yellow rainfall. Niya,
matag karon og unya na ay pagbundak sa uwan nga nakaapiki gihapon sa mga lumulupyo, both commuters ug ingon man mga pedestrians dito sa Metro Manila. Niabot god og niadtong Lunes niabot og 201 millimeters ang sukod matud pa sa Weather Bureau. Sa ato pa mga 2 ka sentimetros ang sukod sa rain gauge. Kung magbutang ka og kanang sahod sa uwan bitaw bisag gamay lang nga botilya kanang makasud ang tubig sa uwan bisag asang lugar moabot gani nag 2 centimeters buti pasabot continuous ang pagbundak sa uwan unya kusog-kusog sa nang uwana kay nganong nakatiguman og 201 millimeters. So makamugna na og mga pagbaha ug lunop. Niadtong bagyong Tino 200 to 300 millimeters mao to'y report sa Weather Bureau pero nangawas ng mga sapa dinhi sa ato sa Metro Cebu sama sa Mananga, sa Kutkot Liluan ug ingon man dito sa Butuanon River kining dakong sapa nga nagtadlas sa siyudad sa Sugbo paingon sa siyudad sa Mandawi. Nangawas unya ang mga Pinoy-anan nga duol sa tampi sa sapa gipanglunupan kay ang niawas nga tubig didto naman padong dili naman maato sa sapa pag-carry para dito sa dagat. Sa Manila sad niadtong miaging adlaw pitsa 17 na overwhelmed ang ilahang mga imburnal. Moto nga dunay gipanglunupan nga mga karsada dito sa Manila ug hinungdan nga ang mga opisina dito, ilabi na ang mga opisina sa nagkalain-lain nga mga sanga sa gobyerno, nihukom na lang mag-work from home. Unya ang mga eskwelahan dito gikanselar ang klase. Lain na lang paagi kining alternative mode of learning na lang asynchronous o baka pinagi sa Zoom nga magklase ang mga maestra uban sa ilang mga tinun-an nga tuara sa ilang mga Pinoy-anan. Wa irisgo sa pagpabiyahe paingon sa eskwelahan tungod lagi kay continuous nagpadayon ang uwan sa Metro Manila og silingan nga mga lugar. Dili ni tungod kay dunay bagyo. Tinuod gikataho sa pag-asa nga dunay 2 ka mga low pressure area nga nasigpatan ang usa duol-duol na gid sa Pilipinas unya ang lain layo pa pero puros dili makaapektar sa Pilipinas. Dili nimo hinungdan sa kusog nga pag-uwan dito sa Manila ug uban pang bahin sa Luzon. Hinuon ang hinungdan ini mao ang southwest monsoon o hanging habagat gihapon nga ako nang gipasabot kapila na nako ipasabot dinhi sa atong programa. Nga kanang hanging habagat gikan na sa southwest o habagatan kasad pang bahin paingon sa northeast o murag nagdiagonal sa atong nasod. Gikan sa southwest paingon sa northeast unya mao na siya muhuyop sa mga panganod dito sa ibabaw na kun ang mga panganod mga dag-om matumong sa kayutaan unya anhi mubundak kusog ang uwan gumikan na sa hanging habagat. Mao sanay nahitabo dito sa Manila dinhi sa Kabisayan ug sa Mindanao medyo wa na kaita maigo sa habagat. Mao na nga nag-init na pod, naghuwaw na pod dinhi. Mao sa na itong problema kay uga na kaayo ang kayutaan tungod lagi kay wa naman tay uwan. Ang habagat ni iswag naman paingon dito sa northern part sa atong nasod nga Pilipinas. So mo nay update kay galaan mga kabantay mahitungod sa grabing pag-uwan sa Metro Manila. Major thoroughfares dito, EDSA, ining Epifanio de los Santos Avenue, ang Taft, naka-clear na sila, naka-clear up na. Ilan ang nalimpyuhan ang mga debris nga dito sa mga karsada tungod sa nang lutaw nga mga butang, mga basura, nga naanod sa atol sa lunop o paglunop dito sa mga karsada ni adtong Lunes, nalimpyuhan na nila apan matag karon og unya aduna may pagbunok sa uwan nga posible gihapon nga makamugna og mga baha og lunop. Sumo nang wa na lang sila morisgo dito nga magtrabaho normally adto sa ilang mga opisina. Ang mga eskwelahan sad ni kanselar sa ilahang mga face-to-face classes.
mao nay senaryo dito sa Metro Manila. Ug ako ning giisgutan din bisag dili mo taga Manila tungod kay nasayon ko nga naay mga taga Manila nga nagtan-aw ni aman ni sa live stream sa Facebook. So nag-Facebook ang taga Manila o niya mga Bisaya sila makasabot sila nining atong programa. Plus the fact nga aware ko o nahibaw ko nga kamo dihang naminaw dinhi sa Kabisayan ug sa Mindanao o sa lain bang kanasuran tingaling nabala ka mo unsay kahimtang sa mga mahal sa kinabuhi ninyo nga tua man nimuyo ug tua man trabaho sa Manila sa pagkakaron. Mao nang gihatagan tamog update bahin niini. Mupadayon ang atong tulumanon at tangi importante kay ning atong ilisgutan mahitungod sa school shooting dito sa Ateneo de Zamboanga sayo kagahapon sa buntag. Apan sa dili pa mga pahinumdum una. Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agroeconomic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. Ako si Tita M, anchor woman sa programang aron ang lungsod masayod mag-Lactopafi aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko pwera lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga Lactopafi, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa Lactopafi tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa Lactopafi kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa Lactopafi tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Bring health into your home. Ang Lactopafi adunay Lactobacillus probiotics. Umas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopafi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Bobby Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopafi. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto.
Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto Pafe, sekreto sa mga champion. Lacto Coffee. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon og prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan og prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Coffee. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural, way gipiling edad. Tanan, mahimong moinom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Newsline. Alas 9:18 na kay galaan din sa atong tulumanon. Newsline. Padayon ta dunay usa ka masulubuon kay hitabo dito sa Ateneo de Zamboanga gahapon sa buntag. Hapit na magsugod ang klase. Sa ato pa murag dili na ingon arong orasa ko dili masayo pa. Dunay usa ka estudyante dito sa third year high school. Unsa man na grade 9, no? Grade 9 unya nagdaog armas, duha gyud ka armas ang iyang gida. Dunay usa handgun kanang mubo lang. Unya ang usa matud pa sa mga report M16 Armalite rifle. Unya naglaas lang siya da sa maong armas paingon dito sa eskwelahan, ambot wa ba makapugong niya ang mga security guard sa eskwelahan, doon na ba sa security guard ang maong tunghaan. Ni diretso siya sa classroom o niya paarak siya pusil. Doon ay namatay nga estudyante grade 10. Sa ato pa, mas una niya og usa ka grado. Kung atong kwentahon, wa man isulti kung pila edad. Murag 15 anyos ning grade 9, unya 16 tong iyang napusil nga grade 10. Pagkahuman, niunay sad siya og pusil siyang kaugalingon og mao nang gikataho nga duha silang namatay sa school shooting dito sa Zamboanga kagahapon adlaw. Makapasubo ni og para nako applicable makarelate ang tanan ini bisag hain pa. Ang Zamboanga tuara sa south, tuwa sa habagatan nga bahin sa Mindanao hapit na sa Tumoy. Ang Tumoy dito kuan man kanang hulo. Kining Zamboanga hapit na po ni, dul-duol na ni Tumoy dito sa Southern Mindanao. Dito ni nahitabo kagahapon. Apan, para nako, makarelate ang tanan ini kay bisag hain ta nagpuyo karon sa Luzon, Visayas ug Mindanao, doon na tayo mga estudyante. Yung nag-eskwela sa nagkalain-laing mga eskwelahan. Unya, giisip na to nga kanang eskwelahan,
luwas na, safe na. Second home, ikaduha nga Pinoy-anan. Kay taas kayong panahon ang gigahin sa atong kabataan diha sa mga eskwelahan. Unya, makapakitbi sa atay nga hunaon nga dili na di ay luwas ang atong mga eskwelahan karon. Matag karon og unya, duna nay school shooting nga manghitabo. Bag-o pa ta nga nakabalita, lain nga school shooting dito sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte. Din ito sa Visayas. Din tulo ka mga estudyante sad sa high school gihapon ang namatay. School shooting gihapon. Unya dito sa Bangkok, Thailand, mga napo pa kaadlaw ang milabay do na sa school shooting dito. Naunsa naman ning ato mga batanon? Init na ba kayo gulo? Nganong do na sila'y access sa pusil o armas de fuego sa ilang kabatanon. Katong nahitabo sa Zamboanga gahapon, ang nagpusil, matod pa, usa to ka top student. Murag first honor ganito sa ilang klase. Unya, nakakita man ta sa pictures sa mga hulagway, maayo gitsura bata. Wa na lang gani nako kaayo hinumdumi ang no? Kay wa ko intention nga ako ni siyang i-identify by name, patay naman sa to siya. Pero Muslim ang iyangan. Wa ko'y discrimination against our brother Muslims, wa ko'y distinction anak Christian baka o Muslim, nahibaw ko. Christian, dunay mga buutan, duna say mga maldito. Muslim mausad, naay mga buutan, daghan, unya nasay pipila nga badlungon. Pero matud pa ang amahan adtong bataa, dakong opisyal sa Customs, Bureau of Customs dito sa Zamboanga. Maoy hepe sa Customs Police. O gani gikataho nga gitaktak dayon ang iyang papa. Kaya nga naman, responsable ang mga ginikanan sa mga minors. Ang pangutana dayon nato, dili na ta mangutana nganong naipusil. Customs Police gusto siya, hepe pag yun. So naagit to sa ipusil nga iyahang lisensyado tingali nga iyang gipanag-iya. Apan ang pangutana, nganong iyang mang ipasaya-saya ang iyang pusil nga ma-accessible sa iyang anak nga minor. Gitugutan ba niya ang iyang anak nga makagamit sa ilang pusil? Doon ay mga ingon ana. Kana tingali nga tudluan o pamusil, dili para patay apan self-defense o dili para sport. Nakadungog naman tingali mo nga uso na ning ganing mga shooting range. Niya dunay mga shooting competition. Yung mga batanon, mga pil. Mga pil ang mga batanon, labi pa, o gida sila dito sa ilang amahan. Nga, lisensyado, ang ilang pusil, dunay LTOF, dunay permit to transport, dunay permit to carry firearm outside residence o PTC-4. Mao na nga maka-access. Pero, wa ba day may sa amahan? Nga, dong kining pusil dong para self-defense ra gini ha. Ug kung sports man gani, mo apil tag sports competition sa shooting, adto ra ni. Dili ni kay atong gamiton pagpamatay og mga innocent og mga unarmed civilians. Ilabi nag pareha ni musad nga mga batanong estudyante. Pero nahitabo na, dili na ma-rewind. Ngano man. Maka-imagine ko, of course, perting guula sa mga tagtungod, mga ginikanan adtong napatay nga biktima. Pero kadtong nagpusil, dili sad sayon ang gibati ron, pananglitan ang inahan. Double huwami. Iyang anak nakapusil o niya naghikog, ang iyang bana nga amahan siyang anak natangtang gikan sa pagkahipi sa Customs Police. Perting dako ana nga negative sa pamilya. Pero nganong nahitabo man tungod ba kay way mga pagpanagana? Unya, doon na panay lain nga mga sangan ining maong hilisgutan mga higala. Paghitabo adto kagahapon tungod kay nasayod man ta nga daghan ang mainteresar sa mga balita nga ingon ini kay lagi relatable. Makarelate tang tanan. Tungod kay doon na tay mga anak nga nag-eskwela. Unya ang eskwelahan is the second home. Apan dili na di ay luwas. Kay posible nga anytime dunay school shooting nga mahitabo. Mo
munay labing dako nga kabalaka nato nga mga ginikanan. Tungod kay nahibaw man sila nga interesting kaayo ning maong istorya ang media. Ni cover day ni ini unya naglumbaan ay tungod tingali sa excitement sa media nga maoy makauna og report sa labing daghan nga detalye og labing klaro nga panghitabo. Dunay uban nga nasipyat na ila na tingaling napakita ang dugoon kaayo o grabe kaayong panghitabo. Supak na sa ethical standards sa trabaho sa media o sa trabaho sa mga broadcast o print journalist. Unsa man di ay ang ethical standards sa reporting sa mga hitabo nga ingon ini. Nga akong basahon. Standard ethics for broadcast and media practitioners focus on the core principles of truth. Kamatuoran, accuracy, kanang pagkahusto sa mga detalye sa nahitabo, fairness, pagkamakiangayon, objectivity, kanang wa kay gidapigan, accountability. In the Philippines, these standards are institutionalized kung broadcast ka sa KBP o kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas na ani sa KBP Broadcast Code nga gi-establisar sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Truth and accuracy in reporting. Sa ato pagkinahanglan tinuod ang imong i-report. Mo na ethical standard ha. Tinuod ang imong i-report unya accurate ang imong report. Kung moingon kag duhay patay dili usa, dili tulo. Duha gyud. Accurate na nga reporting. Moingon gani ka 5 ang patay bisag duhara, sensationalism na ng imong gipasubrahan aron mas mudako ang balita. Irresponsible na. Fairness and objectivity. News and public affairs programming must present contrasting views on controversial issues equitably and avoid personal bias. So mao gid na, wa tay dapigan, wa tay bias sa atong reporting. Report the incident as it happened. Mga tarungan ng uban nga, mautong among gipakita ang video sa pagpamusil. Diha yung pusil, o niya, pakita na kong naong bata. Dili sad na mao. Ayaw sad paningkamot nga ma-accurate kag maayo, apan nakalapas sa kaglaing lagda. Unsa man na, you protect the minors. Aha. Sa panibya, bisan pa og sa print journalism kanang sa newspaper nga dili nato makita o di nato madungog, or sa broadcast nga madungog nato ang balita tungod kay gitabi sa newscaster o sa commentator. Dili na nato kalimtan nga atong panalipdan ang mga minors. Mga bata, vulnerable sector pa na sila. Sa ato pa, whether biktima o maoy nakahimo sa pagpatay or krimen, mao nang i-blur ang mga naong. Bisan gani og dili na minor, i-blur naman gani ang naong kay naatay Data Privacy Act ug ang prinsipyo ni ana mga kabantay mao, suspect pa mangguna and presumed innocent. Apan og imo nang ipaklaro nga mao na siya suspect nga nagpatay, dunay uban magtuo nga kana naging siya nagpatay. But wa pa na ma-proven beyond reasonable doubt in a court of law. Mao na nga murag sapungan og jutay ang naong or i-blur kay para kapanalipdan sa gamay ang iyahang dungog. Kay dili pa man to siya konbiktado. So usa na sa ethical standards. Og kung dunay mulapas ni ana nga media practitioner pananglitan sa radyo, disiplinahon ka sa management. Kung sa newspaper, questionon ka o i-hold kang accountable sa editorial board sa mao nga newspaper. Mausad, kung naa ka sa social media, pananglitan, ang nauso, Facebook Live, niya magbalita ta, naapoy ethical standards. Dunay community standards ang Facebook, nga gitawag na rugmeta. Usa sa standard, musubay kita sa balaod.
Mao bitaw na nga magpatukar tag music dinhi. Unya wa tay disclaimer nga kini dili ni ako ang music ha, para lingaw-lingaw lang ni akong tukaron. Kung ingon ana tugutan ka sa metapan, kun dili i-mute ang imuhang broadcast. Tungod kay nagpatukar ka og music nakasupak na sa copyright law. Apil na sa standard. Dili ta mo lapas. Kun video, pataka kag salidag video nga dili dili imuha. Unya wa kay dili nimo i-credit sa tinud-anay nga nakakuhaan ng video ha. Nasupak na sa ethical standards. Muna ang uban suspinsuhon sa Facebook. Dili na una sila makagamit sa ilang account. Daghan pa uyamot nga ethical standards, pero puros ni kining standards gihimo ni kining mga regulasyon ngingon ini para malinahon ta dili ta makalapas sa katungod sa uban ug nga disente nga pagtrabaho sa journalism ang atuang buhaton. Bisag unsa pa ang platform nga atong gigamit. Social media, traditional media, newspapers, magazines, suguman pa. Ako ning padayon nun, taas kayo ni. Kaya naghisgot na dinig ethical standards. Karon God, bisag kinsa mahimo ng broadcaster. Naa siya cellphone, kapalit siya cellphone, bisag sikanhan. Unya, bisag wa siya wifi, doon na siya data ang gamay. Mag-Facebook live siya. Balita siya dili tinuod. Why? Wa siya kalibutan unsay ethical standards sa broadcasting. Ang Meta, dunay standards nga mahimong mupaong sa iyang account para dili na siya makapadayon pagsabwag og mga unethical nga material diha sa social media. Padayon tarong taon-taon ini, daghan patagilisgutan, ayaw mo pagbiya. Mga pahinumdum na. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay sintay 1 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is inom ko Lacto-Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Mawagtan na siya. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtan na siya. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Puffy. Bring health into your home.
Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa daotang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto-Puffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lacto-Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto-Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto-Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto-Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini dunang kini gitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y mobatog sa high blood pressure ug mopaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos nga ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto-Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto-Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Health into your home. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba nga i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto-Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaa niini. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Newsline. Newsline. Ang atong oras, 20 minutos na lang sa dili pa ang alas 10. Schedule sa atong programa 9 to 10. So katumutan og live 9 to 10 kada buntag Lunes ngadto sa Biyernes. Ubaning inyong alagad, inyong kabantay, June Carillo.
Gisgutan ako ganiha, so apatong atong commercial break, ang mahitungod sa ethical standards, unsaon gyud pagsibya, unsaon pag-communicate to the masses. Regardless of your medium, unsay platform nga imong gigamit, radio ba? Katong traditional nga radio, nga dili makita, tingog ra imong madungog. Print journalism, magsuwat ba kag artikulo o mga balita diha sa newspaper o magazine, or social media, sama niining inyong gitan-aw o gipaminaw karon. Facebook Live, sa bandapita, TikTok, adto ba sa YouTube, dunay mga ethical standards. Dili kay pataka lang ta. Ang tumong nato in communicating to a mass number, a great number of people, dili binastos. Pag-convey og message, pagpahibaw og balita nga tinuod, dili pakapinan, dili pakuwangan, unya why bias. Pananglitan, napailaing gidili. Protect the dead. Kanang dunay tao nga patay na, tingali opisyal ba siya kaniadto, uunsa siya, unya dautan to siya ang pagkatao, madaog-daogon, kriminal, pero dili na nimo atakihon. Dili na nimo balik-balik og hisgot. Do not blacken the memory of a dead person kay dili na siya makadefend sa iyang kaugalingon. Unsa may gamit? Nganong imo pa mang atakihon, imo pa mang sawayon, hisgutan nimo ang mga dautan kaayon niyang gibuhat nga patay naman siya. Dili na siya makapanalipod sa iyang kaugalingon. Usa na sa mga standards, usa na sa mga ethics nga gituman sa usa ka professional journalist, whether broadcast or print journalist. Unya napailain. Kanang mga media outlets, kanang mga journalist nga mupakita sa puwerteng dugo, pananglitan, dunay nahitabong pagpamusil. Nya naligo sa iyang dugo ang biktima. Videohan, hulagwayan gitong grabe nga dugo. Kuan na. Supak na sa ethical standards. Mahimo mang i-report lang nimo nga dunay gipusil, maoning tawhana, dili lang kay nimo ipakita tong mura bitaw og maka-offend na sa sensibility sa ubang mga tao. Doon na ba yung ubang mga tao nga ludoon og dugo? Unya makakita dito. Dili. While gusto kag accurate, gusto kag sensational kay maunay ganahang tan-awon sad sa ubang mga tao, do na masay mga tao gyud nga ganahan ana, pero dili na, generally speaking, nasupak na sa mga lagda. Pananglitan, dunay nahitabo nga kanang nag-ismiringhoy may ilang tawag ana. Ang bana nakig-ismiringhoy og laing babae dito sa hotel, daghang kay ni mga panghitabo. Unya ang asawa ni sunod-sunod nagdagpulis, nasakpan. Gisikaran ang pultahan sa kwarto dito sa motel, naaktuhan gyud, naghubo pang duha. Kung ipakita nimo nang naghubo nga lalaki babae, supak na sada. Supak na sa ethical standard sa usa ka decente nga pagsibya. Ngano man, tinuod man to. Tinuod man silang naghubo, dili na kinahanglan. Imo lang iingnon nga dunay bana nasakpan nga kuyog sa iyahang uyab, iyang kabit. Dito sila sud sa motel, unya ang asawa nanawag og pulis, nagpakuyog, nadakpan. So pasakaan sila sumbong. Concubinage, tungod kay ang bana minyo man. Unya katong babae sad kun dalaga, wa to siya. Concubinage na kaso, pero adultery kun babae mabali, babae sad asawa na dakpan siyang bana nga nakig-ismiringhoy og lain. Dili na nimo i-detalye kaayo nga ang uban ani mga interview giunsa man gyud, gipasud gyud ang kuan, unsa man bastos na ba? Wa na magsubay sa ethical standards. So kung responsable ka nga journalist, you are expected to know nga mao ni ang mga gidili. Respect for privacy and dignity. Media must avoid intrusive reporting,
protect the identity of vulnerable individuals o sa may vulnerable individuals. Sama ni ining mga biktima sa krimen, mga bata, unya, refrain from personal attacks and sensationalism. Kanang dissenting nga reporting mo nay professional journalism. Apan dunay uban nga mo venture gyud para muhalin ang ilang newspaper, para daghan ang mupalit, mo venture gyud sila niya ng mga sensational. Mulapas na sila sa ethical standards of journalism para lang muhalin, para lang sa kwarta. Kung professional gyud ka nga media outfit, idili gina nimo. Supak gina sa editorial standards sa usa ka broadcast o usa ka media entity nga di na bitaw ka mulapas na ka sa mga lagda in favor of commercialization. Gitawag na og tabloidism. Murag tabloid ba? Kita mo ato mga gagmayng newspaper sa una nga puro gyud patay, puro mga rape, puro mga krimen nga grabe kayo ang ilaha. Kay daghang kayong mamalit. Inigtanaw lang daan sa front page adto, mupalit na ang tao nga makakita diya sa mga newsstand. So, that defeats the purpose of professional journalism. Practitioners must promptly and prominently correct errors. Kung masayop ka, ang kuna. Pasensya, iratom. Pasensya mga higala, nasayop ko, report. Diingon ko gahapon nga upat ang namatay pero duhara di ay. Responsable na nga pagka-journalist kung imong i-correct ang imong kaugalingon. Doon na mo isayop. So, hinaot unta nga ang tanan mag-practice ani. Pero naamanggoy tua lang gid sila magpaulipon mo, prefer lang gid sila sa mas grabe nga halin. Like in the social media, nga bisan og dili na tinuod ng uban, fake news na ng uban, dili na accurate ang balita, apan ila lang gihapong i-appeal para daghan ang mo view, daghan ang mo comment, daghan ang mo like, daghan ang mo bash, kana tanan gitawag nag-engagement. Na dunam goy monetization. Pero lagi, samtang ang Meta, ang Facebook mo badlong, doon na ethical standards, malibog sa tanganong, wa man badlongan ng kanang mga video o mga photo, mga picture nga, babae, magbilangkad-bilangkad, magpakita sa iyang underwear. Kanang klaro kaayo ba nga pagdani, aron ang mga laki, mananaw. Unya, nangutana ko sa kong amigo nga naman ka, bay nga wa may mga laki sad pakita-kita sad silang underwear aron madani sad ang mga babae. Tungod sa nature nga mas agresibo, bahin sa sex ang mga laki kaysa mga babae. Kung mga laki mong naminaw ron, ayaw mo paglalis kay sigurado ko nga namakak mo. Ang mga laki, dali gyud nga matintal kung dunay makita nga mga private parts sa mga babae. Lahi ang mga babae, ang uban, kasagaran gani, bastusan ang mga babae kung doon na ingon ana. So, nga nung na mabadlong, tingali, gitigom lang na asmeta, minor na para nila, gitigom na, piti ng ilang account kung magsigi gid sila ana. Magsigi sila og pakita sa ingon ana nga mga material diha sa social media. Code of Ethics, maoy guiding principles sa pagpanibya. Ang Code of Ethics of Professional Journalists, usa ka set of guiding principles created by organizations. Sama pananglitan sa KBP, Standards Authority, o niining Society of Professional Journalists, SPJ, to ensure honesty, accuracy, fairness in news reporting. Seek the truth and report it. Be accurate. Pero kung ang accuracy nimo pakita na sa nimo tong mga binastos, ayaw na lang. Basta tinuod imong gi-report, likay lang sad ang mga binastos makapaluod, maka-offend sa sensibility sa mga dissenting tao. Pananglitan, broadcaster nga nagsibya ng komentaryo, pero maghisgot og mga hugaw. Unya dunay namahaw, dunay naniudto. Offensive na.
sa ilang sensibilities. Tingali di na sila ganahang mukaon kay giluod sila sa imong istorya. Tell the whole story. Give a voice to the voiceless and hold powerful people accountable. Kini, importante ni. Give a voice to the voiceless. Kami diri sa media, mo itingog sa mga dili makatingog. Katong mauwaw musulti, wa sila'y medium. Dili sila maayo og communication skill. Pananglitan. Kanang dunay mga ayuda, unya dunay niingon nga kami unta, sir, qualified unta mi, pero wa man mi maapil sa lista. We will give them voice. Kami mo ingon, oy, unsa man mo diha, ganang lista. Ngano wa man ninyo apila. Karing mga qualified kaayo sa mga ayuda. Unya, giapil man hinuon ninyo ng mga sapian na daan, mao pa'y gidugangan ninyo pinaagi sa ayuda. So, give voice to the voiceless and hold powerful people accountable. Mao nang mga takita, musaway ta, og mga public officials nga sa atong nakita, nag-abusar sa ilang katungdanan. Nangurakot, nigamit sa ilang gahom aron pagpadato sa ilang kaugalingon, and so on and so forth. Ato silang i-call out. Tungod kay sila, accountable people. Nanumpa sila sa ilang katungdanan nga ilang bantayan ang buhis sa katawhan. Unya ang opposite day mo ilang gibuhat, ilang gikurakot, ni bantay sa lakay sila. Ato nang i-call out. Pero doon na yung utanan ako. Sir John, dugay naman kang komentator nga nung dili man ka magsyagit ini komentaryo nimo. Dili pareha ng uban nga mangisog yun. Ako silang gitubag nga, mahimo mang makasabot ang mga tao sa akong mensahe bisan og kalma lang akong istorya. Di po nako kinalang isyagit aron makadungog sila kay naa may microphone, naa may amplifier. Mao man ay mo pakusog sa akong tingog bisag dili ko mosyagit. Importante, dili sakit sa dunggan nga paminahon ang akong tingog. Pero kana magong magsyagit, nahibaw sa ko sa psychology. Nahibaw ko sa unsay mindset ang mga tao nga mangisog, magsyagit, samtang mag-broadcast. Gusto silang mo pa-impress nga isog sila. Di sila mahadlok. Doon na po yung mga tao nga mo patronize ana nga kining tawhana da, isog. Pero kana kung mangisog ka nga layo ra kaayo nimo ang imong gipangisugan, mura man nagkatawanan. Isog yung ka kung nasa tubangan tong imong gisinghagan or isog lang ka kay naakas layo. Mao nay mga pangutana. Unya para nako, dili na disinti kung magsyagit ka. Dili na disinti nga trabaho sa mass communication if you shout. Mahimo man nga maklaro ang imong mensahe. Musaway ka sa kalma lang nga pagkasulti. Pero mo lagi, gusto kang magpa-impress nga isog ka, niya katong naasay mga menos na taon kaayo pagsabot nga kini kay isog. Kuani, maminaw ko ini, mo patronize ko ini, mo tan-aw ko pirmi siyang programa kay isog kayo, kusog kay tingog. Pero unethical na. Nganong maninghag man ka. Bisan sa inyong pamilya kung doon ay kusog kay tingog, diya mo yung sa baasa rin niyo ay. Unya nganong na normalize naman na. Nganong mudawat man ta ana kung magsisibya na magsyagit. Ang mga establisado, doon ay ngan, credible nga mga media organizations, wa na magsyagit ang ilang mga broadcaster. Amot, nakabantay ba mo? Doon na ba'y nagsyagit? So, mauna explanation nga nung nagsubay yung ko ini. Ang ako ganing apo, nam ko'y apo nga paraygon kay nako, moingon gani siya nga papalulo. Nga nung mo trabaho pamangka, di ba retired na unta ka? Anhin na lang din sa balay kay para magsigil lang tagkita, magsigil tag istorya, magduwa ta diri. Ako siyang giingnan, ingko lain man sad og naa pa man ko'y
naa pa man ko'y mahimo para sa mga tao. So, this is no longer about me. Dili na ni bahin ako. Bahin na ni sa mga tao nga tingali sa nahibilin nga mga tuig o panahon sa atong pagpakabuhi, makahimo ta og kaayuhan alang sa atong kaigsuonan. Unsa man kaayuhan? Dili pagsabwag nganha ninyo og bakak. Dili na ko maghago og anhi dinhi duty kada adlaw aron magsabwag lang kog bakak. Or magbuhat ko og dili makiangayon ngadto sa akong isig katao. Akong i-call out kung kinsay tan-aw nako na sayop. Akong i-point out og nganong sayop siya. Mahimo siyang mulalis nako dili ni sayop ako dyon. Mulalis pug ko niya nga sayop ng imo tungod kay mao ni mao na. Healthy discussion. So, katong nahinaway sa atong content, nahinaway sa atong gisgutan dinhi, mahimo kayong moari mo sa estasyon, niya may sobra na tong microphone, magatubang ta diri sa programa atong i-air. Let us disagree agreeably. Why sok anay? Katarungan lang. Disente nga pag-discuss sa mga issues nga dili ta pareha og baruganan. Maunay para nako tinarong og disente nga exercise sa atong freedom of speech. Apan duna lagi mga responsibilidad, dunay mga standards. Dili kay kumo kay kamautang mo tabi, pataka lang tagtabi. Kinahanglan sad nga dili ta makalapa sa katungod sa mga tao nga naghilom ra, naminaw ra, wa magtabi. Tinuod, kung media practitioner ka, dili hinoon tingali pareha ka sikat. Gitawag na ni ron sa social media og dili naman sikat ilang term ini, famous. Dili tingali pareha ka inila sa mga artista, nilang Robin Padilla, nga niabot ganig senador, nilang Rafi Tulfo. Sa Ipa Tulfo mo, mao maganing dako kay siya buto pagka senador kay famous kay siya, sikat kay siya. Kami sang uban diri sa media, naapod mi a certain degree of fame. Inila. Dili tingali pareha ang kay inila, pero mas inila mi kaysa mga tao nga wa sa media. Pero wa na magpasabot nga ang atong tumong dinhi pasikat lantas atong kaugalingon. Ang atong tumong dinhi mao nga makatabang ta paggiya sa usa ka responsable nga citizenry, katawhang Pilipinon, kay nasayod ta ang usa ka responsable nga katilingbang Pilipinon mo'y makatabang in nation building. Mo'y makapaayo sa kaugmaon sa atong nasod nga Pilipinon. Just imagine kung puro na mga wa magsubay sa balaod, wa magsubay sa mga lagda, o maglabi na ang mga tao nga bastos, kanang dili managana paglapas sa katungod sa uban, kung ingon ni ana ang atong katilingban, malinawon ba ka? Dili ka nga kada adlaw dunay magbuno. Mo na nga, let us strive to be o to have a responsible citizenry. Kitang tanan, magtampo-tampo ta kutob sa atong mahimong responsable ang atong katilingban. Magbinuutan. Dili mula pa sa balao, dili mula pa sa katungod sa uban. Ni anang pagiha, makapaabot nga malinaon ang dangatan sa atong katilingban. Kung dili magani na ito makabot ng kalinaw karon, makabot na sa atong mga anak o sa atong mga apo. Panagana na ning ato. Dili ta mo ari diri magpa-impress nga isog ta, or dili ta mo ari diri aron mamakak kauwaw ba sa atong mga sumusunod, atong mga anak, mga apo nga. Kana siya apo man na siya atong bakakon kaayo nga mediaman. Dili na mo atong tumong. Ang atong tumong, kalinaw, o nga makatabang tas ubang mga tao. Aron ang ubang mga tao sad, mo respetar sa katungod sa ilang isig katao. Dinhi atong takupan, ang atong tulumanon, atong din tapuso ng atong
Wednesday episode sa Tulumanon Newsline. Inautunta nga nakapupo mo sa gamay lang nga pagtulunan pinagi sa inyong pagsunod, inyong pag-view sa atong programa. Gigisibya pinagi sa live stream sa Facebook ug ingon man sa DYAJ nga FM radio sa Sambuan, Cebu. Sa ngaan sa atong mga tigpasiugda nga mao ang ASI Laboratories ug Lactopafi. Sa ngaan sa akong mga partners diri sa Engineering Department, Kinon Sinisa, Patrick Jagsay ug Saniboy Sanchez. Ingon man ni Alan Rosite dito sa Sambuan. Ako si John Carillo. Hangtod sa sunod di gayon. Maayong adlaw. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.